Dad na si Tatang. Si Bugoy pala. Let's do this and get ready in the action. Welcome back mga kaspero sa ating panibang episode. Samayan naman kami sa aming pamamana ngayong araw na to. At kasama pa rin natin si Joseph Agdon at si Silent Hunter Bugoy. At andito kami sa isang bahura mga kaspero na maraming talakitok. At saka napakaraming baitfish dito mga kaspero. Mag-alauna na pala mga kaspero at pagkababa ko sa bangka agara na akong nagpahinga. Nang sa ganun ay makapagsimula na tayo mag-dive dito sa mababaw mga kaspero at warm up muna tayo dito lang sa mababaw na area at magmasid kung ano yung galaw ng mga baitfish dito sa spot, kung may nangahunt pa or wala. Wala masyadong agos dito sa spot mga kaspero, kaya kalmado lang ang mga bait at tingin-tingin lang tayo dito sa gilid natin. Baka kasi may isda na pwede nating matira. Wala talaga tayo nakitang possible na target mga kaspero, kaya ako na lang tayo. At plano ko next dive ay doon nasa parte malalim. Dahil sabi sa akin ni Joseph Agdon ay doon siya madalas nakapana ng mga tangigi mga kaspero. Kaya try natin kung meron. At dito mga kaspero, nag-dive na ako. Wala masyadong mga bato dito sa malalim at buhangin na. Medyo malabo nga lang pero may dadaan kasi dito na mga talakitok at tangigi, kaya pagtyagaan na lang natin. At ang lalim po nito mga kaspero ay nasa 18 meters lang po, at nung pagtingin ko sa nahan ay may isang jobfish or malagunok tayo nakita mga kaspero. At malaki nito kaya hindi na ako naglawang isip na panain siya. Sobrang amo ng jobfish na tumakas pero kaya napana natin at ganda naman napatama natin, kaya hindi ko na binigyan ng line. Nang sa nun ay madali nating ma-secure ito. At ayan mga kaspero, secure ng ating pangunang huli sa araw na to, isang jobfish or malaguno mga kaspero. Pangalawang pagsisid pa lang natin yun mga kaspero, pero binigyan kagad tayo ng magandang blessings. Since malapit lang tayo sa bangka mga kaspero at wala tayong dalang tuhugan, ay ihatid na lang natin tong huli natin na jobfish, nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan sa paglangoy or sa pag-ambush ilalim.
panibang pagsisid mga kaspero at binalikan ko yung spot kung saan natin napana yung jobfish kanina. Di pa kasakalit tayo na may mapana ulit na jobfish or ibang isda. Wala tayong nakitang possible na target mga kaspero kaya ahon na lang tayo at magpahinga para sa ating panibawang pagsisid. Pagkatapos kong makapagpahinga ng maayos mga kaspero ay agaran ako nag-dive dito at mabante lang ako konti mga kaspero dun sa napanaan natin ng jobfish kanina at dito ako balak mag-ambush at sana rin makahuli tayo dito sa dive na to. At sa di ko inasahan dito mga kaspero at nung pagtingin ko sa harap ko ay may biglang sumugod na talakitok at nagulat pa nga ako buti nilang hindi lumayo kagad mga kaspero at napana pa natin. Ganda ng patama natin sa isda to mga kaspero na bullseye kaya paikot-ikot lang siya dyan sa ilalim kaya ito yung naging pangalawang huli natin sa araw na to, isang talakitok or yellowtail trevally or kawayano naman kung tawagin dito sa Palawan mga kaspero.
At habang tinatanggal ko yung talakitok na huli natin mga kaspero ay tininan ko yung mga bait. Grabe ang kapal mga kaspero at ang dami nila. Siguro hindi lang season ng tangigi mga kaspero kaya walang nagpapakita at walang nanghansang kanila. At ayan mga kaspero, nalagay na natin itong huli natin na talakitok sa bangka. At hindi na pala ako lumayo sa bangka mga kaspero, nang sa ganun ay madali lang natin mahatid ang ating huli dun. At dito sa ating panibang pagsisid mga kaspero ay binilikan ko yung napanaan natin ng talakitok kanina na baka sakali pa rin tayo na makapana ulit ng ganong isda. Sobrang dami talaga ng beat dito sa spot mga kaspero, kaya lang walang nangahunt at paubos na rin yung hangin ko kaya umahon na lang ako mga kaspero. At dito sa ating next dive mga kaspero ay dadali kong on yung GoPro dahil may dalawang talakitok or brassy trevally. Kaya lang mga kaspero ay bigla namang umalis yung kasama niya, kaya yung isa na nagpaiwan ay nagdalawang isip na lumapit sa atin kaya yun, sumama sa kanyang kasama. Sayang mga kaspero, malaki na sana yun. Panibang pagsisid mga kaspero at same spot pa rin kung saan natin nakita yung talakito kanina at baka sakali pa rin tayo na makita ulit natin yun at mapana mga kaspero. At dito mga kaspero ay minata na tayong mga batfish or bayang dun sa malayo at try ko po tong palapitin pero ayaw talaga mga kaspero kasi bala ka kung kumuha ng isa dito para pang ulam lang pero ayaw talagang lumapit nila mga kaspero kaya bawi na lang tayo next dive.
At dito sa ating panibagong pagsisid mga kaspero ay umabante ako doon sa nakitaan natin ng batfish kanina. Kasi bala ko talaga na kumuha ng isa mga kaspero at dito habang papunta tayo sa ilalim ay may natanaw akong dalawang batfish mga kaspero, pero nung pagtingin ko sa unahan ay meron palang marami na batfish at may kasamaan pa ng mga golden trevally or talakitog mga kaspero, kaya yun ang naging target natin. Tatlo pa lang magkakasama tong talakitog na tumakas, pero at yung tinira ko ay yung pinakamalapit. Medyo long shot yung pagkatira natin mga kaspero at buti na lang maganda yung pagkatama natin mga kaspero na stone shot. Kaya ito yung naging pangatlong huli natin sa araw na to mga kaspero, isang golden trevally. Pagkatapos kong ma-headed yung talakitok sa bangka mga kaspero ay agaran akong nag-dive dito. Same spot pa rin kung saan natin napana yung talakitok kanina. At bahala kong mag-ambush mga kaspero nang sa ganun ay lalapit talagang gusto yung mga talakitok na makita natin. At sa di ko nasahan dito mga kaspero ay pagkatapa ko pa lang ay may papalapit na pala sa atin na isang talakitok, kaya niready ko na yung pana ko at nung malapit na siya ay tinira ko na kagad. At ayun sa pool mga kaspero at sentido naman yung patama natin sa kanya, kaya hinigpitan ko na yung line nang sa ganun ay hindi sasabit dun sa mga bato. At para na rin madali natin ma-secure ang isdang to. At ayun mga kaspero, secure na ang ating pang-apat na huli sa araw na to. Isang golden trevally pa rin mga kaspero. Panibang pagsisid mga kaspero at nag-dive ulit tayo doon sa napanahan natin ng golden trevally kanina. At pabalik-balik lang ako doon mga kaspero kasi malaki ang chance na makapana ulit tayo. At yun nga, habang papunta tayo sa ilalim ay may natanaw agad tayo na isang golden trevally, kaya hindi na ako dalawang isip na panain siya. Long shot pa rin yung pagkatira natin mga kaspero, buti nilang sumakto lang yung pagkatama natin sa kanya na stone shot ulit mga kaspero. Kaya secure ng isdang to. At ito yung naging panglimang huli natin sa araw na to. Golden trevally pa rin mga kaspero.
Another dive mga kaspero at binilikan ko yung spot kung saan natin napana yung Golden Tree Valley kanina and hoping na makapana ulit ng ganong isda. At pagkatapa ko dito mga kaspero ay nakita ko ulit yung mga grupo na mga batfish at tiningnan ko to mga kaspero kung may kasama bang mga Golden Trevally pero wala na mga kaspero. At plano ko dito mga kaspero kapag wala tayong makitang ibang target at paako na tayo ay titira ako dito ng isa mga kaspero, ang ulam lang. Wala na talaga mga kaspero at paako na tayo at andyan lang sila kaya pitas na ng isa. At ayan mga kaspero, secure ng ating pangulam at buti na lang negative to mga kaspero kasi kumakain ito ng mga itat ni joke lang mga kaspero. Sarap ito sa inihaw kaya kinuha ko mga kaspero. Pang last na huli na pala natin ito mga kaspero kasi palubog na yung araw at malayo pa yung biyahe namin. At ito pala yung huli ni Joseph Agdon mga kaspero. Nakahuli siya ng 3 Golden Trevally at isang Lapu-Lapu or Suno mga kaspero. At kay Silent Thunder Bugoy naman ay nakahuli din siya ng 3 Golden Trevally.
kasi